Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong complete list of benefits of teachers na maaari pong matanggap ngayong fiscal year 2026. Ayan, ito po yung kinabibilangan of course ng salary increase, ng mga allowances and bonuses. Ayan, so yun nga po ang usapin natin ngayon dahil kakasimula lang po ng fiscal year 2026. Siyempre, ang ibang mga kamaestro natin dyan ay nagtatanong ano-ano ba yung mga benefits po na pwede nating matanggap ngayong taon. Ayan. So unahin po natin itong third tranche ng atin pong salary increase. Ayan, na natanggap na po natin ng karamihan nitong sahod po ng February. Ayan, and then of course yung January differential na supposed to be dapat ay matanggap na rin po ngayong February yan. So antay-antayin po natin kasi may mga nabalitaan po tayo na wala pang nakakatanggap ng January differential. Pero sana po sana ngayong second half ng atin pong salary for the month of February ay matanggap na po natin itong January differential. Ayan. So yung next ay ang clothing allowance. Ayan, of course, ang atin pong clothing allowance ay nagkakahalaga na po yan ng 7,000 pesos na pwede po nating matanggap ngayong April mga kamaestro. So usually po ay April naman talaga natatanggap po itong ating clothing allowance, and kailangan na kailangan po natin yan, especially po doon sa mga hindi pa nakakapagpatahi ng ating bagong set of uniforms, kasi ngayon pong darating na 2026-2027 school year 2026-2027 ay required na po lahat ng DepEd employees mga kamaestro na gamitin na po yung ating bagong uniform. Ayan, so ngayong school year, kasalukuyang school year, ay pwede pa tayong gumamit ng old na uniform po natin. Pero pagdating po ng school year 2026-2027 ay hindi na po tayo papayagan ng DepEd. Ayan, so kailangan po lahat tayo ay meron ng bagong uniform. So pwede na po nating magamit itong ating clothing allowance na matatanggap po ngayong darating na April. Next po is yung medical allowance. Ayan, so yung medical allowance naman ay expected po natin matanggap ngayong March, based po doon sa isang advisory po na pinalabas na inihikayat o inihimok po ang DepEd na dapat sa first quarter ng taon, which is hanggang March po yan, ay matanggap na po ng mga DepEd employees ang kanilang 7,000 din po na medical allowance na ipangkukuha po natin ng HMO. Ayan, so yun po yung isa sa inaabangan po natin ngayong darating po na March. Ayan, so malapit na po yan. 2 weeks na lang from now ay March na. Ayan. Next ay ang atin pong mid-year bonus, of course. Yung ating mid-year bonus na matatanggap po natin of course pagdating po ng May, May 15. Ayan, ito po ay katumbas ng ating 1 month na basic salary. Of course, syempre magkakaiba po tayo ng natatanggap depende po sa ating salary grade mga kamaestro. Ayan. Pero syempre, yung matatanggap nating mid-year bonus ngayon ay based po dun sa salary adjustment natin. Kasama na po dyan yung ating third tranche po ng salary increase. Ayan. Next ay ang teaching allowance. Ayan. So ang ating pong teaching allowance, kung maalala po ninyo, simula last year ay ginawa na po yan na 10,000 pesos. So of course, ang teaching allowance naman ay binibigayan bago po magsimula ang unang araw ng pasukan sa isang school year. So ngayon, I'm not sure lang nalimutan ko yung ating yung ating pong opening day sa June ng pasukan. So basta binibigay po yan not earlier than the first day ng school year mga kamaestro. So of course, June ang atin pong ang atin pong opening ng klase. So doon po natin yan ina-expect na matatanggap. Ayan, yung atin pong 10,000 na teaching allowance. Next, yung World Teachers Day Incentive na nakakahalaga naman po yan ng 1,000 pesos na usually naman ay binibigay tuwing October sa pagtatapos po ng selebrasyon ng World Teachers Month. Ayan. So usually October 4, October 5, October 3. Ayan, so mga ganyang date po yan binibigay yung atin pong World Teachers Day Incentive. Next naman ay ang year-end bonus. Of course, pareho po yan ang ating mid-year bonus na natatanggap naman natin every November 15 mga kamaestro. Ayan, so katumbas din yan ng ating 1 month basic salary.
And of course, yung pangwalo, yung ating cash gift, ano po, na nagkakalaga naman ng 5,000 pesos, na usually po ay isinasabayan sa year-end bonus na natatanggap natin tuwing buwan ng November. Ayan, yan po yung ating cash gift. Next ay ang pera, yung ating Personnel Economic Relief Allowance. Of course, yan po yung natatanggap natin monthly na nagkakalaga naman po ng 2,000 pesos. Ayan, ginawan po natin ng video kahapon, ano po, yung mga mga bills ano po na magtataas sana sa ating pera na natatanggap, no, na decades na po ang dumadaan ay hindi pa rin po nababago, ano, nananatili pa rin po sa 2,000 pesos yung ating pong pera. Ayan, no. So sana po no, nabanggit natin no, sa video natin kagabi na sana isa sa mga bills ano po na i-file sa Senado ay umusad at maging isang ganap na batas, ano po, para kahit paano naman ay maging 5,000 pesos na po ang ating Personnel Economic Relief Allowance. Malaking bagay po ito sapagkat yung pera po ay, di ba, alam naman po natin yan po ay kumbaga sa tax free po yan. So wala pong tax yung ating pera. So malaking tulong na po yan kahit tumaas lang ng 3,000 ng 2,000, may malaking tulong na po yan kasi nga wala naman siyang tax, no? Unlike sa sweldo, pag tumaas yung sweldo, tataas din yung ating tax. So, kaya yung ating yung ating tax, kaya kumbaga sa hindi natin masyado ramdam yung yung ating salary increase sapagkat nauuwi lang dun sa tax po no, na binabawas po sa atin. Okay? Next, ito pong ating SRI 2026. Ayan, ito po ay pinahuli ko kasi ito naman pong SRI 2026 ay wala naman talagang legal basis po diyan. Wala po yan sa batas po natin, yung SRI, yung Service Recognition Incentive. So ito po ay natatanggap lamang po natin by virtue of the Administrative Order or AO na pinapalabas po ng Pangulo tuwing December. Ayan, so kaya hindi po yan sigurado kasi wala ngang batas. So kailangan po dyan ng isang Administrative Order para matanggap po natin ang Service Recognition Incentive at the end of the year. Ano po mga kamaestro. Ayan, next. Ito, pinahuli ko na rin yung PBB 2024 kasi hanggang sa kasalukuyan ay wala pa po tayong nababasang guidelines patungkol dito sa ating PBB 2024 kaya hindi pa tayo sigurado kung mayroon pa rin po tayong matatanggap na PBB 2024 kasi di ba naalala mo ninyo ay kasama po ito sa na-suspend kasama po yan sa na-suspend yung pagpalit po ng ating pong RPMS ang ating IPCRF to PMES, mga kamaestro, yung PMES na po ang ginagamit natin ngayon. Pero yung tong ating PBB 2024 ay wala pa po tayo nakikita ang bagong guidelines kung same pa rin po ba ang gagamitin or ano na ba ang gagamitin natin. So wala pa pong linaw kung mayroon tayong matatanggap na PBB 2024. Pero syempre hoping pa rin tayo na magkaroon pa rin or kung mawala man yan, sabi nga natin sa mga naunang video natin last year, kung mawala man yung PBB 2024, syempre sana mayroong ipalit na panibago mga kamaestro. And of course, same din kasama rin po ito sa suspendido yung PI, of course yung Productivity Enhancement Incentive for fiscal year 2026. Although itong nakaraang taon ay suspended na po yun, yung ating Productivity Enhancement Incentive, pero nabigyan po tayo ng PI ni Pangulong Marcos. So hopefully ay mabigyan pa rin po tayo ngayong fiscal year 2026. So ito pong tatlo na to ang hindi pa po tayo sigurado kaya nilagay po yan sa hulihan. Yung SRI 2026, yung PBB 2024, and of course yung PI 2026. So yan po yung mga hindi pa tayo sure kung matatanggap po natin. Pero syempre hoping pa rin po tayo na matanggap po rin natin yan. Ayan, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa mga benefits ng mga teachers. Ayan. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!